Mukhang papayag na ang TNT Tropang Giga na i-trade na itong si Mikey Williams dito sa San Miguel Beer. Dahil sa tingin ng TNT, maganda na ang takbo ng kanilang koponan at nakapag-totally adjust na sila nang wala itong si Mikey Williams sa kanilang lineup. At isa pa, pwede rin nating masabi na itong TNT naman pwede nilang kunin anytime. Itong si Cedric Barefield o kaya naman itong si Robert Pollock na pampalit in case kinakailangan nila ng additional point guard in the future. So ang San Miguel Beer naman, ang ibibigay nila dito syempre para kay Mikey ay hindi mga prime asset dahil risk itong si Mikey Williams. At sa tingin ko TNT alam naman yon. So malamang ang ibigay ng San Miguel dyan ay itong si Simon Enciso o kaya si Geronting. At papayag naman dyan ng TNT dahil alam nila kahit papano bumaba na ang trade value ni Mikey Williams. Kaya sa tingin ko, yung ganitong klaseng trade ay madaling ma-aprobahan niya ng PBA. Kung ang kapalit lang naman ay si Enciso at si Ting, sa tingin ko pabuti na rin subukan niya ng San Miguel Beer. Dahil kapag pumayag si Mikey Williams na maglaro sa SMB, ang laking bagay niyan para dito sa kanilang point guard situation at makatutulong sigurado dito sa kanilang additional need para sa scoring. Kaya sa tingin ko, ito ang isang bagay na pwedeng gawin talaga ng San Miguel Beer. Ang subukan na kunin si Mikey Williams, lalo na at ang TNT ngayon ay parang very amenable na sa ganyang mga offer, lalo na at maganda performance nila at marami silang mga guards na pwedeng makuha in the future para mapunan kung ano mang pagkukulang ang meron dito sa kanilang lineup. Kaya sa panig ng SMB, sa tingin ko ito ay dapat na nilang subukan sa ngayon. Mukhang nakuha na ni Coach Tim Cone ang tamang timpla dito sa Barangay Ginebra pagkatapos nilang talunin itong NLEX Road Warriors kagabi. Tinambakan nitong Barangay Ginebra itong NLEX mula umpisa hanggang uli at umabot pa nga ng 33 points yung lamang ng kupunan ni Coach Tim. Ang ganda ng laro ng Ginebra at napakaraming players na nag-contribute. Hindi na sila umasa kay Justin Brownlee. Itong si Stephen Holt, si Maverick Almisi, Scottie Thompson, RJ Abarrientos. Lahat-lahat, ang daming finil ni Coach Tim kung lahat nag-contribute. At yan ang maganda. Ibig sabihin, hindi kinakailangan umiscore ng napakaraming puntos nitong si Justin Brownlee. Pero nagawan pa rin ang paraan ng Ginebra na manalo. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko, yan ang kinakailangan formula ngayon nitong si Coach Tim Cone. Sa susunod na mga laro ng Ginebra, kinakailangan siguraduhin niya na sila ay hindi lamang magre-rely sa Justin Brownlee at kay Japet Aguilar. Ibig sabihin, kinakailangan ay may contribution sila mula sa iba't ibang mga player at yan ang magiging susi sa pwedeng mga panalo ng Ginebra. Habang tumatagal kasi, lalong nagiging mahigpit ang labanan dito sa Governor's Cup at yan ang dahilan ngayon kung bakit sabi nga nila every win is crucial para dito sa Ginebra. At yan ang titingnan natin ngayon kung paano magbabago dito sa laro ng Ginebra at kung makapag-carry over sila ng momentum. Dahil yan ang kinakailangan ngayon ng Ginebra para magkaroon ng mga sunod-sunod na panalo. Sa panig ni Coach Tim Cone, masaya siya at parang nahanap na ng mga players niya yung groove nila. At yan ang dahilan kung ba't very confident siya sa mga susunod na laro ng Barangay Ginebra na sila ay mga mananalo na talaga. Siguradong maraming magtataka o baka walang magulat kung ituloy nga ng Northport yung balita na itetrade na nila itong si Arvin Tolentino para dito kay Calvin Labueva. Kumalat sa social media na ito raw si Arvin ay itetrade na dito sa Magnolia para kay Calvin Labueva. At kung yan ay matutuloy, sigurado na napakarami nang magugulat at sasabihin na walang sense ang ganyang trade. Dahil kaka-score lamang ni Arvin Tolentino ng 51 points. So bakit mo ite-trade ang ganyang klaseng player? Alam natin makikinabang dito ang Magnolia, pero ano naman ang makukuha dito? Ditong Northport Batang Pier. At yan ngayon ang sabi nga ng karamihan na kapag ito'y ginawa ng Northport,
yan na ang pinaka-pruweba na meron talagang farm team sa PBA. Dahil walang pakinabang na makukuha ang Northport kung ititrade nila itong si Arvin para dito kay Abueva. Kasi Abueva ay matanda na at hindi na katulad doon dati ang laro nito. Kaya sa ngayon, asahan natin na itong Northport, kung sakaling gawin nga itong trade, makakatanggap yan ng sari-saring batikos. Alam din nating lahat na nabatikos na Northport dito sa mga ginawa nilang trades kay Xavier Lucero, kay Ben Adamos, at sa iba pa nilang players katulad nila Jamie Malonzo. So ngayon, abangan na lang natin kung itutuloy nga nila itong trade para kay Arvin Tolentino. At kung sakali nga na matuloy ito, ano kaya ang magiging resulta? Siyempre, kung bumagsak ang record ng Northport, ano bang asahan natin sa pagkawala ng kanilang top scorer? At isa doon sa kinukonsidera na pinakamahusay na player na nasa PBA ngayon na si Arvin Tolentino. Asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa lineup ng Phoenix Fuel Masters dahil dito sa sunod-sunod na nilang talo. 0-4 na ang record ng koponan ni Coach Jamaic Jarin at asahan natin na malapit na sila o isa doon sa mga teams na malamang na ma-eliminate kaagad. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na magkakaroon ng mga trades dito. In fairness, magaling yung nakuha nilang import, naka 45 points. Pero na-match ito nung import ng Blackwater at yan ang dahilan kung ba't sila natalo. 29 points din ang na-shoot ni Jason Perkins pero hindi pa rin dito sumapat. At ngayon itong Phoenix at itong Terrafil Majip kabilang doon sa mga teams na malamang maaga ma-eliminate. At yan ngayon ang pinakamalaking concern ng management ng Phoenix Fuel Masters. Abangan natin kung ano magiging pagbabago sa lineup ng Phoenix. Pero ang maliwanag dito, hindi pa tapos ang mga changes dito sa koponan nila. At dahil dyan, asahan natin na magkakaroon ng mas matindi na pagbalasa dito at sigurado na yung mga ibang teams katulad ng SMC at MVP Group ay kabilang doon sa magkaka-interest kung sino man yung mga bibitawan nitong Phoenix Fuel Masters. Dahil syempre maraming mga tinatawag na marquee players dyan. At yan ngayon ang aabangan nitong SMC, MVP at pati na nitong Converge Fiber Xers. Sa ngayon titignan din natin kung papayag na talaga itong Phoenix na gumawa ng mga ganyang klaseng trade o hindi pa rin. Depende pa rin sa magiging takbo ng usapan. Pero maliwanag dito, hindi pwedeng manatili yung status quo para dito sa Phoenix Fuel Masters dahil hindi na maganda ang kalagayan ng team nila. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, kay Anthony Alon family, Josh Magiray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, pati na rin si Michael D, Katsakino Dukusin, si Renzo Martinez, si Alfonso Dindin at Terdi Balaba, si Andrea Alexis at Mitch Bagares, Lolito Kakayon, si Romeo Conchada, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Malyari Mascareñas at ang iba pa nating taga-subaybay.